Hi! Magandang buhay. Welcome to our Buhay Kristiyano Episode 10. Jesus Way, katapangan. Evil Way, kaduwagan. Ikaw, matapang ka ba? O meron ka ring kinakatakutan? Alam niyo, ang bawat tao kuminsan merong mga kanya-kanyang kinatatakutan. Merong mga taong takot sa mga hayop, takot sa kapahamakan, takot sa problema, takot sa sakit at karamdaman, takot sa barel, at marami pang iba. Meron tayong kanya-kanyang phobia. Pero bakit umiiral sa atin ang takot? Hindi niyo ba alam na ang takot ang ginagamit ng demonyo para hindi tayo makatugon sa panawagan ng Diyos? Yung takot ang ibinibigay sa atin ng masasamang espiritu para hindi natin sundin ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos. At ito minsan ang nagiging hadlang natin sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo yung nakasulat sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo, Kabanata 1, nagsisimula sa 7 talata. Binabanggit nitong talatang ito ang ganito: sapagat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pansinin niyo yung sinabi dito ni San Pablo Apostol. Espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng pagpipigil sa sarili. Hindi kaduwagan. Bakit tayo natatakot? Ano ba talaga ang kinatatakutan natin sa buhay na ito? O ano ang ugat ng iyong kinatatakutan? Takot ka ba dahil baka mapinsala ang iyong pamilya? Takot ka ba sa mangyayari sa bukas? Takot ka ba sa mga bagyo ng buhay na dumarating, lalong-lalo na ngayong may pandemya? Maraming tao talaga ang natatakot at naduduwag. Alam nyo, sa hanay namin mga kaparian, marami sa aming mga pare kuminsan ayaw na magserbisyo, ayaw na lumabas kasi nga natatakot sa COVID-19. Pero meron akong kakilala na pare, hindi na nga siya lumalabas ng bahay, and yet, siya pa ang nagka-COVID. Samantalang ako, labas ako ng labas sa parokya, labas ako ng labas sa aking bahay, pero hindi pa ako nagkaka-COVID. Ibig sabihin, ako naniniwala ako, natutulungan ako ng Diyos at hindi ako pababayaan. Oo, kailangan nating mag-ingat. Dapat lamang tayo mag-ingat sapagkat hindi natin nakikita at nakikilala ang ating kalaban. Pero hindi tayo dapat matakot. Kasi pag natakot tayo, wala na tayong magagawa. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dapat maging matapang tayo. Sa sulat sa mga taga-Hebreo, Kabanata 13, nagsisimula sa 6 na talata. Ito ang sinasabi ng talatang ito: kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Dito sa Hebreo na to, Kabanata 13, sinasabi dito, ano dapat mong ikatakot kung meron kang Diyos na inaasahan? Kung ang Diyos ang kasama mo, sino ang magiging kaaway mo? Kung ang matibay na pananalig mo sa Diyos ang nagbibigay sa iyo ng enerhiya para ipagpatuloy ang pakikibaka at pakikisalamuha sa mga problema ng buhay natin, hindi tayo dapat matakot. Alam niyo po sa Biblia, sa Bible, mahigit 365 times sinabi sa Biblia na huwag kang matakot. Ibig sabihin, kung 365 times sinabi sa Bible na ito, ibig sabihin, every day of our life, kung meron tayong 365 days in 1 year, sa buong isang taon, sa bawat araw-araw na ating ginagawa sa buhay natin,
ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, huwag matakot. Bakit ka nga ba matatakot kung ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay makapangyarihan sa lahat? Bakit ka matatakot kung ang Diyos na sinasandigan mo ng iyong buhay ang nakakaalam ng lahat? Bakit ka matatakot kung ang Diyos na pinananaligan mo ay nagmamahal sa iyo ng lubusan at nangangakong hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan? So therefore, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang matakot. Pero hindi naman sinabi, huwag kang mag-ingat. Oo, kasi nga maraming banta sa banta na hindi natin nakikita at nalalaman. Kailangan natin mag-ingat, pero dapat panghawakan natin ang pananalig natin sa Diyos. Alam niyo, pag ikaw ay natakot, wala ka nang magagawa. Wala kang ma-achieve. At ito ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Kasi meron siyang mga inihanda na mga bagay na para sa iyo. Pero kung pauunahin mo ang takot, ito ay mawawala ng saysay at mawawala ng kabuluhan. Dapat nananalig ka ng lubusan sa Diyos. Dapat buong tapang mong hinaharap ang mga problema at pakikibaka sa buhay dahil meron kang Diyos na tumutulong sa iyo. Ang hirap sa atin kung minsan, ang dami nating mga ginagawang multo. At ito yung mga kinatatakutan natin. At itong multong ito, ang unang umuusig sa ating mga isipan, kaya kung bakit tayo natatakot. Kaibigan, oo, marami tayong hindi alam sa mundo. Oo, maraming panganib at pangamba na pwedeng dumating sa ating buhay. Pero kung meron kang Diyos na pininiwalaan, dapat maging matapang ka. Sapagkat ang Diyos ang magtatanggol sa iyo, ang Diyos ang magliligtas sa iyo, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan mo, ang Diyos ang gagamot sa lahat ng iyong karamdaman, ang Diyos ang magbibigay ng daan para magkaroon ka ng kaliwanagan ng iyong pag-iisip. Lahat yan, kaya ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya sa atin, buong tapang nating harapin ang mga bagay na dumarating sa ating buhay sabagat merong Diyos na nagbibigay ng kalinga at nagmamahal sa ating lahat. Kaibigan, may takot ka ba? May bagabag ka ba ng puso? Nababalisa ka ba? Naliligalig ka ba sa mga nangyayari sa buhay nito? Halika, magdasal tayo. Ipagdasal natin sa Diyos kung anumang bagay na kinatatakutan natin at masabi natin sa Kanya, Your will be done, Lord. Ang kalooban mo ang siyang masunod. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng ibayong tapang sa pagharap natin sa mga problema at bagyo ng buhay na dumarating sa atin. Halika, magdasal tayo. Iyuko natin mga ulo at manalangin tayo sa Kanya. Dakilang Diyos, hindi namin alam ang bukas. Maraming bagay ang kinatatakutan namin. Kinatatakutan namin ang bukas na hindi namin nakikita. Kinatatakutan namin ang mga sakit at karamdaman, ang lahat ng kapahamakan at kapigatian, ang lahat ng mga gumugulo sa aming mga isipan, tunay ngang nakakatakot kung hindi kami mananalig sa iyo. Napakaganda ng mensahe mo sa amin na itinuturo mo sa aming lahat na kami ay dapat hindi matakot. Araw-araw sa aming buhay, ipinapaalala mo na merong Diyos na nagmamahal. Merong Diyos na kumakalinga. Merong Diyos na gumagabay. Merong Diyos na nagliligtas. Kaya hindi kami dapat matakot. Kung ano man bumabagabag sa aming mga puso't isipan, dapat ito, inialay namin ito sa iyong dakilang harapan. Itinataas namin ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo upang pahupain mo ang lahat ng aming takot na nararanasan. Lord, sa lahat ng aming kinatatakutan,
ipinauubaya namin sa iyong dakilang kapangyarihan at sa iyong pagpapala. Nawa ituro mo sa amin ang tamang landas at ang tamang daan upang maging matapang kami. Harapin ang mga problema at bagyo ng buhay. At sa aming pagharap at pagsunod sa iyong banal na kalooban, malagpasan nawa namin ang lahat ng pagsubok na ito sa pamagitan ng iyong awa at ng iyong pagmamahal. Ang lahat ng ito iniling namin sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ito po si Monsignor Manny na nagsasabi, kapag si pagkabuhay ang taglay mo sa iyong buhay, tiyak tagumpay ang iyong buhay. Bye!